Mga boss idol, Christian Wood, mag-iisang buwan na nga simula nang maging lineup ito ng Los Angeles Lakers. Alam naman natin na kailangan ng Lakers ang big man na ito, lalo sa opensa at depensa. Ayon nga sa isang report, mawawala lamang nga daw ito sa lineup ng Lakers ng 2 weeks dahil sa injury sa kanyang tuhod, ngunit makalipas nga ang ilang araw, kabaliktaran nga ang naging resulta. Well, ayon nga sa naging update ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, sasailalim nga daw si Wood sa isang operasyon para mawala ang iniinda nitong sakit sa kanyang tuhod. Ganito rin nga ang nangyari kay Gabe nito, kaya mukhang masasabi nating posibleng out na ito sa natitirang mga laro ng Lakers. Kaya naman ang tanong ngayon, sino nga bang papalit sa kanyang pwesto? May balak pa nga bang kumuha si Rob Pelinka ng bagong big man? Tara na't talakayin natin yan at sundan ang naging napakagandang dunk of the year na sabay sa nangyari ngayong araw. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Dunk of the year, lingid nga sa kaalaman ng lahat. Marami nga ngayong mga analyst at fans ang nagdidiskusyon sa mga ginagawang in-game dunk ng mga players. May mga pagkakataon pa ngang nabibigyan ito ng tsansa na matanghal ng NBA bilang dunk of the year. Pero ngayong araw nga mukhang may napupusuan na ang mga analyst na isang dunk na talaga namang nakuha ang atensyon ng mga fans. Una nga ay ang in-your-face dunk ni Anthony Edwards kay John Collins na isang transition dunk and one. Well, trending nga mga ka-one stories ang dunk na ito, lalo pat pumasok rin naman nga ang bola. Dagdag pa nga dyan, naipalo pa ni Anthony Edwards ang kanilang laban kontra sa Utah Jazz sa pagtatala nito ng 32 points, 7 rebounds at 8 assists. Pero hindi rin naman magandang nangyari kay John Collins dahil matapos nga itong dakdakan, nagtamo nga ito ng injury sa kanyang ulo na nagresulta ng pagiging out nito sa kanilang game. At ang pangalawa naman ay ang naging dunk ni Jalen Johnson kay Austin Reeves. Gaya nga ng kay Anthony Edwards, isa rin naman itong transition dunk. Umaasa nga sana dito si Austin Reeves ng offensive foul. Hindi nga nito nangyari dahil blocking foul nga ang tinawag ng mga opisyal. Pero kayo mga ka-one stories, para sa inyo, kaninong dunk nga ba ang may tuturing na dunk of the year? Comment nyo lamang mga ka-one stories sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan. Sa kabilang dako naman, tungkol kay Christian Wood, dahil nga sa pagkawala ng mamang ito sa lineup ng Lakers, may huminangang literal ang kanilang front court. Bakit ito nga yung mga ka-one stories? Dahil nga sa pagkawala ni Christian Wood ng rotation ni Coach Darvin Ham, mas nadagdagan nga dito ang offensive at defensive load ni Anthony Davis. Hindi pa nga ito nakakasigurado kung babalik pa dahil gaya nga kay Gabe Vincent, almost nawala ito ng 40 to 50 games sa Lakers. Kaya dahil dyan, may tanong na lumabas. Sino nga ba ang papalit sa kanyang pansamantala? Well, sa ngayon, tanging si Jackson Hayes pa rin ang second option nila at wala nang iba pa. Pero kung kukuha man nga ng Lakers ng isang big man sa free agency, malamang sa malamang, wala ngang iba kundi ang matagal nang mainit na nagpaparinig sa kanila na si Dwight Howard. As of now, eto na nga ang masasabi nating best option para kumuha sa pwesto ni Christian Wood. May chemistry na nga ito kina LeBron at Davis, kaya hindi na siya mahihirapan pa sa mga game plan nila.